marami pong medyo nabahala no, nung narinig nila, kumalat sa mga balita, na dahil po sa bagong ipinasang batas na tinatawag na SEMEPA o yung Capital Market Efficiency Promotions Act, ay tataas pa lalo yung buwis sa mga ipon ng mga tao sa kanila po mga dineposito sa mga bangko. Sabi ng mga tao, partner, ano ba yan? Oo. Parang di naman nila tayo iniinganyo na maglagak ng pera sa correct. bangko. Such a disincentive. Yes, Galit ka agad yung mga tao kanina, partner. Ngayon, ang sinasabi nga naman po ng mga bangko mismo at mismo Department of Finance, hindi, gano'n na ho talaga yung yung tax na ipinapataw sa interest na kinikita po ng inyong mga savings deposit or mga time deposit. Okay. Yes. Pinantay lang daw nila, pare-pareho na nga daw na 20% yung nagiging tax. Hindi ho katulad dati na iba yung interest sa savings deposit, iba yung interest sa time deposit, iba pa yung interest sa foreign currency deposit, di ba? Yung deposit na hindi ho peso. Ngayon, pag banggain nga natin, no, mga kapamilya, supposed to be, ang pangalan po nitong batas na ito ay Capital Market Efficiency Promotion Act. Nakakapang-engganyo daw ang batas na ito na mamuhunan, no, or na mag-invest ang mga karaniwang Pilipino sa iba-ibang paraan, hindi lamang sa pagdeposito ng kanilang pera sa bangko, para sila po ay mas makapag-kumita, no, sa kanila pong iniimpok na pera. Totoo ba yun? Ganon ho ba talaga ang nagiging resulta ba nitong SEMEPA na ito? Nakakapang-engganyo ho ba talaga ba ito? At ang mga karaniwang Pilipino ho ba ay may pera nga ba para makapaglagak ng ganong klaseng halaga sa investment? Anong investment ba ito? Sabihin daw nila sa shares of stock, di ba? May mga ganon, di ba? Anong alam ng Pilipino sa ganon? Mas madali ba ngayon para mag-invest sa Pilipino sa ganon? Anong alam nila doon? Tanungin natin yan dahil ito naman po ang ating magiging panauhin, partner, at nagmamadalit may meeting daw siya. Kinakailangan ipasok na natin, di ba? So sa oras pong ito na 5:45 en punto, dahil yun po ang bilin sa akin ng umungaya pong si Don, kailangan po ipasok na natin ang ating panauhin ngayon. Walang iba kundi ang, let's see. Ang mismong kalihim ng Department of Finance, si Secretary Ralph Recto. Sec Ralph, magandang hapon po, Tony and Casey. Good afternoon, Sec Ralph. Yes, Carmina, Tony, thank you for having me. Maraming salamat sa pagkakataon ito para malinawan natin yung mga issue. Sige po. Okay, eto na. Eto na po. Alright. So, una sa lahat, ang sinasabi po ng mga tao, bakit nyo po binubuwisan ng 20% ang kinikitang interest ng aming savings account? Saan na napupunta ngayon yung interest namin kung hindi puro sa buwis na lamang, Secretary Recto? Maraming salamat sa katanungan. Unang-una sa lahat, 1998, may buwis na ang lahat ng passive income, katulad ng interest income sa bangko. So hindi na to bago, hindi naman kami ang gumawa niyan nung araw pa. Meron na yan, 1998 pa. At sa buong mundo, ganun talaga. Pag may income ka, may regular income ka, may buwis ka. Pag may passive income ka, may buwis ka rin. So dito sa Pilipinas, 1998 pa lang, meron na yan. Ang SEMEPA ay batas na pinasa ng Kongreso. Ito'y dumaan mahigit 1 taon o mahigit 2 taon, pinag-usapan to sa House of Representatives hanggang sa Senado. At lahat naman ng mga stakeholder ay tinawag dyan 2 beses, isa sa House, isa sa Senado, kasama rin ang Department of Finance dyan. At pinagdebatihan yan ng mahabang panahon. At ako naman, I can see the merits of the proposal, no? Kaya sinang-ayunan natin yan. At nung nagkabotohan yan sa Kongreso, walang tumutol dyan. Maging sa House of Representatives at sa Senado, unanimous ang botohan dyan. Ano po, ha? Ito naging issue to dahil medyo may panlinlang din doon sa mga meme na lumalabas sa social media. Maraming iniisip, nabibisan natin yung buong deposito ng mga kababayan. Walang ganun po. Okay. Ito'y matagal na to. At sa totoo lang, kaya nung dinebate naman to, ang statistics dyan ay lumalabas, 99.6% ng deposito short term. So talaga nagbabayad. Sino yung nakikinabang? Yung 0.4% mayayaman ang may long term. So yan ang tatamaan ng 20%.